Okay mga bossing, yan. So magandang araw na naman po sa atin lahat. Welcome back naman mga bossing dito sa ating channel. So for today's video natin mga bossing, ayan. So meron tayong dumating dito na Barako 175 mga bossing. Si bossing ay nag-avail sa atin ng ating package na full maintenance mga boss. So yung full maintenance natin mga bossing, yan po yung ating change oil, tune up, and linis ng carburetor at ng earth cleaner. So upon checking natin habang tayo ay nagagawa ay kausap natin ang ating customer. So meron siyang issue at problema na gusto niyong ma-resolve. So lagi daw niya itong na-experience at sa malamang ito ay maaari niyo rin ma-experience sa inyong mga Kawasaki Barako. So yung una nga niyang issue dito sa kanyang unit kaya niya pina-full maintenance ay dahil sa unang-una ay napakahirap daw nitong paandarin. Nag-overflow yung kanyang carburetor at ayun kahit basta inabot ng lamig yung kanyang makina ay hirap na hirap talaga siya magpaandar, lalo na daw sa umaga. So itong unit na nga ito ni Bossing ay ilan na daw yung kanya nakapagpagawaan pero hanggang sa ngayon ay hindi pa daw nare-resolve. So meron siya isang napagtanungan na tayo niya yung sa isa niya kapilahan sa kanyang Toda ay ayun na-referral ito ng ating isang customer pa rin na kasama niya sa pilahan. So kapag kaganyan ang issue at problema ng inyong mga unit mga bossing, so dapat ay pa-maintenance yun na. Yung proper tune up nyo mga bossing, tama ang size ng sukat ng inyong mga valve clearance at yung inyong carburetor mga bossing dapat ay nalilinis ng ayos. So kung magpapalinis kayo ng carburetor mga bossing, dapat po ay nailalabas at naigagalaw ng maayos ang inyong air screw. So kung hindi po rin po magagalaw or may lalabas ang inyong air screw ay wala pong kwenta ang ginawang paglilinis sa inyong mga carburetor. So yun naman yung naging advantage natin sa ibang mga mekaniko dito sa lugar namin. So kami lang yung nakagagawa na kahit medyo matigas na yung air screw ay nagagawa naming may labas at may timing na ayos yung kanilang carburetor. Kaya kami ay binabalik-balikan dahil nagagawa nating ma-achieve yung one kickstart ng kanilang mga Barako. Ayan, so doon naman tayo mga bossing sa pinaka main issue ng ating customer. So ang issue at problema na maaari nyo maging issue din sa inyong mga unit na mamatay kapag inaabot ng ulan or kahit hindi umuulan basta napadaan sa mga lugar na medyo baha. Ayan, so yun yung nagiging issue at problema ng ating customer talaga. So wala daw makagawa ng kanyang problemang yun. So kaya nakwento niya baka daw magagawa ng paraan na maayos yung ganyang issue at problema. Okay, so pagka ganyan ang issue at problema ng inyong mga unit mga bossing, eto mga bossing pwede nyo maging basihan. Okay, so ang gawin lang po ninyo, hanapin lang po ninyo itong hose na ito. Itong hose na ito mga bossing ay ito po ay nanggagaling dyan sa may inyong ilalim ng inyong tangke. So ito po yung breather ng ating tangke mga bossing. So ito po ang hose na ito ay galing sa tangke na siya nagsisilbing breather natin para maiwasan natin na magkaroon ng hangin ng inyong mga tangke. So ipapaliwanag ko sa inyo mga boss kung bakit kailangan nyo hanapin itong hose na to. Itong hose na to talaga, ito napakarami ng nalokong mekaniko nito. Ayan, so ito yung hose natin mga bossing. So kung mapapansin po ninyo, napakadumi ng kanyang hose. So senyales na ito ay nadadaluyan ng tubig, putik at dumi. Okay, kapag ganyan mga bossing, ito papaliwanag ko sa inyo. Let's say mga bossing, itong ating gagawin natin, ito yung tubig na dumadaloy sa ating hose. Ayan, so gasolina, try natin mga bossing, daluyan natin ng gasolina. Kung mapapansin po ninyo, sa bandang dulo, siyempre tutuloy sa bandang dulo. So itong hose na to mga bossing, di ba hangin nga po yan? Ibig sabihin, humihigop yan ng hangin mga bossing. Habang nagsusupply ng gasolina ang ating tangke, yan po ay humihigop. Okay? So anong nangyayari habang dumadaloy yung tubig, possible na po pwedeng makahigop ng hangin ng tubig yan mga bossing. So kapag nakahigop ng tubig yan, babara yan sa dulong bahagi ng ating hose na ito papakita ko sa inyo kung paano mangyayari. Kung mababarahan ng hose ng inyong breather, ayan, buksan natin mga bossing, kita nyo naman ang lakas ng supply ng gasolina. Itatry natin mga bossing takloban yung dulong bahagi ng ating hose. Kung mapapansin po ninyo, ang gasolina natin sa pahina ng pahina. Ayan. So, kitang-kita naman natin mga bossing, pahina ng pahina. 'Di ba? So, kung nangyayari, nalagyan ng tubig o nabarahan yung dulong bahagi ng inyong hose, habang kayo nananakbo, habang kayo tumatakbo naman, pahina ng pahina ang supply na inyong gasolina at possible ay mamatay na ang inyong unit. So ano ba yung ginagawa nyo kapag ganyan? Doon syempre bubuksan nyo yung tangke.
Kapag nabuksan yung tangke, magsusupply uli yan ng gas. Ayan. Kung makikita nyo naman, nalakas sa supply ng gas. At kapag tumakbo uli kayo, nakadaan uli kayo sa mga tubig o bahang bahagi ng kalsada, makakahigop ulit po yan ng tubig. Ayan. So yan yung isa sa pinakadahilan kung bakit namamatay ng inyong mga unit kapag ka nakakadaan kayo sa mga lugar na basa, baha o di kaya naman ay inabot kayo ng malakas na ulan. Yung talsik at yung ikot ng gulong natin mga bossing ay dyan po pumupunta sa hose na yan, na possible ay kapag kayo ay habang nananakbo, humihigop po yan ng tubig. Panabarahan kahit kaunting isang tulo ng tubig yung bandang dulong bahagi ng ating hose, hindi na po yan magsusupply ng gasolina at patuloy na hihigop yan ng tubig dahil nagkakaroon ng pressure ang ating tangke. So ano naman yung po pwede natin gawin para wag na makahigop ng hangin? Okay, so yung isa sa pwede natin gawin mga bossing, ilihis natin yung ating hose. Pwede po ninyo ilagay sa ilalim na bahagi ng tangke, ng upuan, pagapang po ninyo dyan sa may ilalim ng upuan. Pero ako, ang ginagawa ko talaga dyan para maiwasan na yung mga ganyang pangyayari. Kasi minsan, kapag kinakalas yung tangke, o halimbawa, nagwe-welding, yung iba tinatanggal pa talaga yung CDI, yung mga ganyan. So, yung mga nagpapakabit ng sidecar, ayan, so, syempre, tatanggalin yung tangke. So, pagbalik, hindi napapansin, naiipit na yung hose. So, hindi na siya nadadaloy ng tubig, pero naiipit naman. Na kapag ka naipit, ayun, doon naman yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pressure yung tangke. So, isa sa po pwede nyo gawin is ilagay po ninyo sa bandang ilalim ng upuan. Pagkapangin po ninyo, wag po din yung ilagay dyan sa may ilalim ng ating karburador. Ayun, isa pa po pwede dyan, yung ginagawa natin, ayan, pagapang sa ilalim ng tangke. Pero ako, dito ang ginagawa ko, pinuputol ko na lang yan mga bossing. Para sure. So, importante lang naman kasi meron siyang breather, meron siyang po pwedeng paghigupan. So, hindi po pwedeng tanggalin. So, pwedeng tanggalin kaso yung dulong bahagi naman ng ating tangke ay magkakaroon ng dumi. So, yan lang po yung ginagawa natin. Naglalagay lang tayo ng clearance na wag lang madaanan ng tubig. Yan yung isa sa po pwede nyong gawin para maiwasan natin na mamatay na sa pagtakbo yung inyong unit kapag inaabot kayo ng ulan. Okay? So, yun lang mga bossing. Sana ay meron kayo natutunan dito sa ating video. So, sa mga susunod na video natin, please like and follow na lang po. Subscribe sa ating channel mga bossing. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video ito.